So guys, ito na po yung video. Kasi may nag-request sa atin na ipakita ko daw yung setup ko dito sa bahay. Ito po 'yan. Bali explain ko lang po. Galing dito sa may sa may UPS natin. Ayan. Tapos dito nakasaksak yung timer natin. So ito po yung timer. Bali ang purpose po nito guys is para automatic na po mag-on at saka mag-off yung natin, yung setup, yung Umada controller natin, lahat ng device. So kasi para hindi po ma-overheat yung mga device natin, yung Umada at saka yung ER605, pati na itong yung 4-bit na modem natin, lahat po ito. Ayan. Bali mag-open siya ng alas 5 ng umaga at saka mag-automatic off naman siya pagdating ng alas 2 ng umaga. Kasi wala nang magkukunik dito sa bahay. So dito, galing dito sa may timer natin, nilagyan ko siya ng outlet para dito kasi nakalagay yung mga load natin o yung mga device o nakasaksak. So pag namatay itong timer natin, so ibig sabihin wala na rin itong kuryente. So ayaw kasi ng maraming nakasaksak. So dito sa may outlet na sa adapter natin is isa lang po yung nakaka-connect. Bali pinutol ko po dito yung isang wire, saka dalawa kasi yung adapter. Ito is 12 volts. Ito naman yung output niya is 24 volts para sa ating PoE switch. Bali si PoE switch, siya po yung nagbibigay ng power dito kay UC200 para gumagana po siya. Ayan. Bali galing naman po dito sa may sa may ISP natin is sa likod, nakasaksak po yan. Papunta dito sa may Ether 1 sa may Microtech. So ito po guys is naka PoE output po yung internet natin. Bali nakasit up po siya sa PoE. Then galing dito sa may Ethernet 4, bali yung output niya is PoE. Papunta naman dito sa may ER605 natin kasi itong input na to, si ER605 is naka PPPoE ang connection po niya. Namaya ipapakita ko paano i-set up tong ER605 na naka PPPoE. Tapos itong Ether 1 ni ER605, yung 1 niya is naka dynamic lang. Tapos ito naka PPPoE, ito naka dynamic. Ito is LAN na to, yung output niya LAN. At ito naman yung nagbibigay ng internet sa switch natin. Papunta naman dito sa ating antenna. Kasi yung antenna natin EEP610 is meron po siyang pwede siya sa power over Ethernet. So hindi na tayo gagamit ng adapter na isasaksak natin dito sa outlet. So diretso na po siya dito sa may switch natin kasi mayroon po siyang PoE switch. So siya naman yung nagpa-power dito sa may controller natin. Kasi ito guys, pwede kasi siya i-power sa PoE. So bali hindi na tayo gagamit ng 5 volts adapter na isasaksak natin dito sa likod ng OC200 para ma-power siya. So dito naman tayo sa may computer natin. So lahatin na lang natin to. Lahat na po. Bali pakita ko lang po sa inyo kung anong ginagawa ko. Bakit hindi siya pwedeng meron siyang TTL. Bali yung
anti-tethering. Nilagyan ko po siya. Madali lang naman siyang lagyan. Papakita ko lang. So, punta tayo sa PC natin. Okay. So, sandali lang. So dito, naka-open na yung UMADA natin. Yung dashboard na yung UMADA. Ayan. At saka, dito unahin natin dito si Microtech. Ayan. Bali ako po ay naka-connected pa ako sa may ISP natin. Ayan. Then dito, palakihin muna natin. Yan. Brahin muna natin to. So bali ito yung setup ni Microtech, half light lang. So para magka anti-tethering po tayo. Yan. Kahit anong setup, ano lang naman, pwede naman, kahit gagaya ka pa lang sa YouTube, pwede lang. Yung importante dito is gagawa po tayo ng manggal. Yan. So close muna natin to. Punta tayo sa may IP, then firewall, then yan. Then makikita natin dito nasa manggol tayo. Then add muna tayo. Yan. Para gagawa po tayo ng anti-tethering. So dito tayo sa general. Tapos dito naman is ilalagay natin sa post routing. Ayan. Then yung out interface natin. Yan. Pipiliin natin si PPPoE Bindo kasi ito yung out interface ko. Depende na yan sa inyo kung anong out interface nyo. Then dito naman sa action, gawin nating change TTL. Dayon dito, lagay ko 2. Ayan. Tapos apply natin. Then okay. Nandito siya sa baba. Nandito siya sa baba. Tapos ito, iangat lang natin to. Yan. Ilagay natin siya dito. Yan. Ilagyan natin ng comment. TTL. Ayan. Yan lang. Yung anti-tethering natin. Ganyan lang maglagay para hindi na sila magka-hotspot. Yan. So, dito naman sa ano muna natin to. Paano maglagay ng PPPoE dito sa may UMADA dashboard natin. Ang palakihin muna natin. So, dito pag ma-open nyo na to, dito kayo. Ayan. Dashboard natin. Pag mayroon kang ER605, siyempre mayroon ka nito. Ayan, meron ka, pwede mo siya malagyan ng ilang Mbps yung lalagay mo, makukontrol mo. Yung gateway meron ka din pag meron kang ER605. Yung switch, wala akong switch, hindi. Tapos dito punta tayo sa settings. Ayan. Tapos dito tayo sa wired connection, Ethernet. So dito guys, dito po tayo mag-i-edit kay maglalagay ng halimbawa itong 1, lalagyan natin, i-edit muna natin. Is gagawin natin siyang PPPoE. Yan. So dynamic
So, galing sa dynamic, ilagay natin siya sa PPPoE. Dito, sa akin kasi nakalagay doon is Bindo. So, yung password niya, kayo na bahala sa password. Hirap nito pag walang ibang nag-video. Yan. Tapos lagyan natin ng ano. Pagkatapos nito, save natin. Yan. Pero kailangan yung password dito sa ni-edit natin na PPE, yung in interface natin, is kailangan pareho din dito sa may MikroTik. Yan. Huwag natin. Punta tayo dito sa may PPP. Yan. Dito tayo sa may, ito yung active connection ko, guys. Ito. Connected siya. Tapos dito naman gagawa ka ng profile mo. Yan. Profile ko dito is ito, Bindo. Yan, may IP din dito sa may remote access. Yan, PPA. Ang limit niya is 50 Mbps. Yan. Yung password na nilagay ko kanina, ito yung secret. Ito yung Bindo. Meron ka rin dito kasi maglalagay ka rin dito yung username. Yan, diba yan yung nilagay ko yung username, Bindo, dito sa may dito sa may 1. Dapat dito Bindo rin. Ayan, Bindo. Tapos dito naman sa MikroTik, kailangan Bindo rin. Tapos yung password, kailangan magkapareho sila. Yung interface niya is PPPoE. Ayan. Interface, PPPoE. Tapos yung profile, yung 50 Mbps, ito yung profile nilagay ko. Ito yung profile yung kanina. Yan. Yun lang. Para magiging connected silang dalawa. Set up. So, try nating mag anti-tethering o mag-connect. Try natin. So, dito naman is nag-login po tayo sa may voucher natin. Yan po. Then mag-hotspot tayo. Yan, open natin itong hotspot. Dito Galaxy, tapos yung password din ito. Yan yung password. Connect tayo yung isa. Connect natin. Forget muna natin to. Then connect tayo sa Galaxy. Yan. Connected siya, pero without internet. So wala po siyang internet. Try natin mag-browse, mag-YouTube. Try natin mag-YouTube. Meron bang internet? So ayan, wala siyang internet. Ayan po, walang internet. Pero pag i-disable natin si
Ano ba yun? Disable natin si ito. TTL natin. Pag i-disable natin to, tingnan natin kung connected pa rin ba. Yan. Disable na siya. Dito, tingnan natin kung connect na. O yun. Connected na siya. Yan, connected. Yan, tingnan natin. Yan, kay Galaxy pa rin siya naka-connect. So, gumagana yung TTL natin. I-ano muna natin, i-activate muna natin. Enable. Ayan. Pag enable na siya, tingnan natin. Tagal magano. So, ayan, walang internet. Nawawala na yung internet niya. Ayan, gumagana po yung ano natin, yung anti-tethering. Ayan. Salamat po sa panonood.